A blessed good day mga ka-newbie, I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you how to automatically align arrows in a worksheet. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. Okay, first open tayo ng ating mga Microsoft Excel, and in this presentation nag-ready na ako ng ating mga names and ang ating data, which is the amount and the total. So very basic lang ha. And in this presentation tuturo ko sa inyo kung paano nyo i-align ng tama ang ating mga arrows or lines nang hindi tayo tumatagal, no? So usually kasi ang ginagawa natin, dino-double click natin to and ginaganyan natin spacebar, or sometimes pag dino-double click natin tinatap natin siya. So usually dahil sa Excel tayo hindi natin nagagawa. So ngayon ituturo ko sa inyo ang usually lang naman ginagawa niya spacebar, then minsan hindi pa siya pumapantay. So tumatagal ang ating data. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ang proper way ng pag-align nito. So gaya nito, dito sa isang sheet, kahit anong align mo, i-move mo ang cell mo, sumusunod siya at aligned properly ang ating mga arrows, no? So ituturo ko sa inyo yan kung paano gagawin. Okay, so first dito tayo. So remove muna natin itong mga arrows na ito. So alisin natin yan. Yan. And after natin maalis, saka natin ibabalik yan ng tama. So para ma-properly align natin siya. So first, i-highlight natin ang ating mga data. Followed by, i-format natin siya. So right-click nyo and use the format cell. After you select the format cells, click nyo lang or select the custom. And after custom, punta po tayo sa generals, no? Dito sa generals, itatype po natin ang @ sign followed by asterisk. Asterisk kasi kaya asterisk siya, ibig sabihin lahat ng highlighted natin, no? And the @ sign is like a command na kung saan ilalagyan niya lahat ng cell na sinelect, no, yung @ sign and the asterisk, ng kung anong symbols ang ilalagay natin dyan. Then followed by space bar, then lagyan natin ng arrow sign. So para mailabas natin yung symbols na yon, so press Windows key and semicolon, then select the symbols and piliin po natin itong arrow na ito. Kung gusto nyo a simple line, then put a simple line. Kung gusto nyo kahit anong symbols ang ilagay nyo, pwede rin. Then after nyan, click nyo lang yung X, yung close. Then kung mapapansin nyo, yan lang po. So nilagyan ko ng spacebar. Kasi kung walang spacebar, pansinin nyo binackspace ko siya. Kung walang spacebar at in-enter nyo, marami siyang arrow, no? Pero babalik ako. So right click, format cell, then punta tayo sa custom at mapapansin nyo dito, nandito yung ginawa natin. So pag nilagyan ko siya ng spacebar and inokay ko, automatic nagkaroon siya ng isa lang, no? Diyan natin makikita na kung saan yung spacebar na nilagay natin ay malaking epekto sa ating commands, no, na nilagay. So ito natapos, kahit anong arrange natin ay pantay-pantay siyang babalik, no? O yung alignment niya ay pare-parehas. So yan yung kagandahan, yung problema natin na solve natin, hindi na tayo hirap. Kahit anong symbols ang ilagay nyo dyan, dash man yan,
arrow man yan or whatsoever symbols, pwede nyong i-automatic align. So just highlight the cell, followed by right click and select the format cell, followed by select the custom and i-type nyo yung @ sign, asterisk, spacebar, arrow sign. Ganun lang po siya kadali. Hindi siya mahirap, napakasimple, kahit sino pwede nitong sundan ang ating commands na ito. At magagawa nyo to kung namumroblema kayo, lalo na pag mahaba ang ginagawa nyong data. Sabihin natin mga 50 students ang lalagyan nyo, 15 names, then lalagyan nyo siya ng symbols, mahihirapan kayo at matatagalan kayo pag spacebar kayo. Just leave it the name, then followed by gawin nyo tong command sa lahat, and automatic siya na ang bahala. Excel na ang bahala sa inyo. Problem solve, wala na kayong poproblemahin. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman, at para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie, hanggang sa muli. God bless and stay safe.